Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay tila nagdarasal? Ngunit ang hanging natatagpuan mo ay may amoy ng dugo at pagtataksil. Karaniwan, kapag pumapasok tayo sa simbahan, naghahanap tayo ng kapayapaan. Naghahanap tayo ng kanlungan mula sa maingay at madilim na mundo. Ngunit paano kung ang mismong taong nakatayo sa altar, ang taong humahawak ng banal na kasulatan at nagtuturo sa iyo ng katuwiran, ang siyang nagtatago ng pinakamadilim na halimaw sa kanyang puso? Ito ang kwento ni Eliza Dumagat, isang 20 taong gulang na kolehiyala na may pangarap na kasing liwanag ng umaga, at ni Pastor Emmanuel Dorado, isang respetado at kilalang leader ng espiritual sa Grace Gospel Church sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sa panlabas na anyo, si Eliza ay ang ehemplo ng isang mabuting anak. Tahimik, matatalino ang mga marka sa kolehiyo, at walang ibang ginawa kundi ang magsilbi sa youth ministry ng kanilang simbahan. Bawat linggo, makikita mo si Eliza na nakatayo sa tabi ng choir. Nakapikit ang mga mata at buong pusong umaawit. Sa kabilang banda, si Pastor Emmanuel ay tinitingala ng lahat. Siya ang taong tinatakbuhan ng mga pamilyang may problema, ang tagapayo ng mga kabataan, at ang boses ng moralidad sa buong lalawigan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, sa ilalim ng mga banal na salita, at sa gitna ng mga patay na ilaw ng simbahan kapag tapos na ang pagsamba, may isang mantsa na unti-unting kumakalat. Noong kalagitnaan ng taong 2015, isang lihim na relasyon na nabuo sa pagitan ni na Eliza at ng pastor. Isang ugnayan na hindi lamang ipinagbabawal ng lipunan, kundi isang tahasang paglabag sa bawat itinuturo ng kanilang pananampalataya. Nagsimula ito sa mga simpleng payo pagkatapos ng worship service, isang pray-over na naging matagalang pag-uusap sa opisina, isang palitan ng mga text message na unti-unting naging labas sa espiritual na gabay. Si Eliza, sa kanyang kabataan at kawalan ng karanasan, ay naniwalang ang atensyon ng leader ay isang espesyal na pagpapala. Ngunit para kay Emmanuel, ang dalaga ay isang panganib, isang buhay na ebidensya ng kanyang sariling kapintasan at kahinaan. Gabi ng Nobyembre 17, 2015, huling nakitang buhay si Eliza. Nakasuot siya ng simpleng puting shirt at maong pants. Sinabi niya sa kanyang mga kasama sa dorm malapit sa PSAU na pupunta lamang siya sa Grace Gospel Church upang mag-iwan ng ilang gamit para sa nalalapit na outreach program. Ngunit hindi na siya nakabalik. Ang kanyang telepono ay biglang namatay. Ang kanyang mga social media account ay naging tahimik. Sa loob ng 48 oras, ang takot ay lumamon sa kanyang pamilya. At habang ang buong lungsod ay naghahanap ng nawawalang kolehiyala, si Emmanuel ay nakatayo sa harap ng kanyang kongregasyon, nakataas sa mga kamay at nagdarasal para sa ligtas na pagbabalik ng dalaga. Isang panalangin na nanggaling sa labi ng taong nakakaalam kung nasaan ang kanyang bangkay. Upang maunawaan natin ang lalim ng misteryong ito, kailangan nating balikan ang eksaktong timeline ng mga pangyayari bago ang trahedya noong Nobyembre 2015. Biyernes, ika-15 ng Nobyembre 2015, 2 araw bago ang pagkawala ni Eliza. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan na si Rhea, kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ng dalaga. Hindi na ito gaano nakikipag-usap at madalas na nakatitig sa kanyang telepono, na para bang may inaagaw na takot sa kanyang dibdib. Sinabi ni Rhea na nakita niyang umiiyak si Eliza sa bakuran ng campus habang may kausap sa telepono. Nang tanungin niya kung ano ang problema, ang tanging sagot lamang ng kaibigan ay, "May kailangan lang akong tapusin. Hindi na pwede magpatuloy ito, Rhea. Masyado nang magulo." Sabado, ika-16 ng Nobyembre 2015, isang text message ang natanggap ni Eliza mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Ang nilalaman, "Magkita tayo sa lumang stockroom ng simbahan pagkatapos ng evening service.
Kailangan natin mag-usap ng tayo lang. Huwag ka magkakamaling magsama ng iba. Ang text na ito ay kalaunang natagpuan ng mga investigador sa cloud backup ng telepono ng biktima. Ang huling nakipag-usap sa kanya sa dorm ay ang kanyang roommate na si Bea. Ayon kay Bea, bandang alas 7 ng gabi noong Nobyembre 17, 2015, nagmadaling lumabas si Eliza. Nag-iwan pa ito ng salita na magpapatulong daw si Pastor Emmanuel sa pag-aayos sa mga relief goods para sa susunod na linggo. Alas 8 ng gabi, huling nakunan sa CCTV camera ng Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando si Eliza habang naglalakad patungo sa likod ng pintuan ng kapilya. Ang kalsadang iyon ay madilim, walang masyadong ilaw ng poste at napapalibutan ng matataas na puno ng akasya. Sa kuha ng kamera, makikita may isang lalaki nakatayo sa gilid ng pinto. Isang lalaki may nakatagong muka sa ilalim ng jacket, ngunit may kakaibang tindig na pamilyar sa lahat. Pagpasok ni Eliza sa pintuang iyon, hindi na siya muling nakitang lumabas. Alas 10 ng gabi, ang telepono ni Eliza ay nag-register ng huling signal sa isang cell tower sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. 3 kilometro ang layo mula sa simbahan, malapit sa isang abandonadong sementeryo at masukal na kagubatan. Pagkatapos niyon, tuluyan nang nawalan ng signal ang aparato. Kinaumagahan, linggo ng umaga, Nobyembre 18, 2015, ginanap ang karaniwang worship service. Si Emmanuel ay umakyat sa pulpitong nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong. Ang kanyang boses ay buo, malakas at puno ng inspirasyon. Nagbigay pa siya ng espesyal na panawagan sa kongregasyon na tulungan ang pamilya sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Ngunit ayon sa ilang nakapansin, may mga sariwang kalmot sa kanyang kanang braso. Mga sugat na sinabi niyang nakuha niya di umano sa pag-aayos ng mga gawaing kahoy sa kanyang bakuran. Isang kasinungalingan na unti-unting mabubunyag sa paglipas ng mga araw. Nang mag-ulat ang pamilya sa San Fernando City Police Station noong Lunes ng umaga, Nobyembre 19, 2015, agad na nagsimula ang investigasyon sa ilalim ng pamumuno ni Inspector Valdez. Sa simula, walang sino man na naghinala na may masamang nangyari sa loob ng Mismal Grace Gospel Church. Ang lungsod ay tahimik sa bahaging iyon at ang lugar ng pagsamba ay tinuturing na pinakaligtas na kanlungan para sa sinuman. Ang unang anggulong tiningnan ng mga otoridad ay ang posibilidad na kidnapping o kaya ay pagpapakamatay dahil sa stress sa pag-aaral. Ngunit nang simulang kunan ng pahayag ni Inspector Valdez ang mga taong huling nakasama ni Eliza, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa malinis na imahe ng komunidad. Ang unang saksi ay si Rhea. Sa kanyang unang pagharap sa pulisya, nag-atubili pa siya dahil sa takot at paggalang sa kapangyarihan ng pastor. Ngunit nang maunawaan niyang nasa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan, pilit niyang inilabas ang isang pahiwatig. Ipinakita ni Rhea sa mga pulis ang mga screenshot ng pag-uusap nila ni Eliza noong Oktubre 2015. Sa mga mensaheng iyon, inamin ng dalaga na siya ay nagdadalang tao at ang ama ng sanggol sa kanyang tiyan ay walang iba kundi si Pastor Emmanuel. Ayon sa mga mensahe, nakiusap si Eliza sa pastor na panagutan ng bata o kaya ay tulungan siyang magpaliwanag sa kanyang mga magulang. Ngunit natatakot ang pastor na masira ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon sa Grace Gospel Church at ang kanyang sariling pamilya. Nakiusap siya kay Eliza na ipalaglag ang bata, ngunit mariing tumanggi ang dalaga dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa Diyos. Dito nagsimula ang matinding pagtatalo ng dalawa. Ibinunyag din ni Rhea na bago mawala ang kaibigan, sinabi nitong may hawak siyang mga sulat at audio recording ng kanilang mga pag-uusap bilang patunay kung sakaling ipagkaila nito ang bata. Dahil sa bagong impormasyong ito, muling ipinatawag ni Inspector Valdez si Emmanuel para sa isang masusing pagtatanong. Sa harap ng mga investigador, nanatiling kalmado ang pastor. Idiniin niya na walang katotohanan ng mga pahayag ni Rhea at itinawag niya itong isang gawa-gawang kwento upang sirain ang kanyang ngalan at ang simbahan.
Sinabi pa niya na ang mga kalmot sa kanyang braso ay nakuha niya sa paghahalaman. Ngunit nang hilingin ng mga pulis na siyasatin ang kanyang sasakyan at ang kanyang mga pribadong silid sa simbahan, biglang nagbago ang kanyang reaksyon. Naging balisa ang pastor at agad na humingi ng tulong sa kanyang abogado. Ang pagbabagong ito sa kanyang kilos ang nagkumpirma sa hinala ng pulisya. May itinatago si Emmanuel. Miyerkules ng hapon, Nobyembre 21, 2015. 3 araw pagkatapos ng pagkawala ni Alyssa. Isang search and rescue team kasama mga K9 unit ang pumasok sa masukal na kagubatan sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Malapit sa abandonadong sementeryo, ang huling lokasyon kung saan nasagap ang signal ng telepono ng dalaga. Ang ulan ay malakas na bumubuhos na halos nagpahirap sa paghahanap at nagbura sa ilang posibleng ebidensya sa lupa. Ngunit ang pang-amoy ng mga trained bloodhound ay hindi nadadaya ng ulan. Bandang 3:00 ng hapon, isang aso ang biglang tumahol na malakas sa tabi ng isang mababaw na hukay na natatakpan ng mga tuyong sanga, dahon at 2 mabibigat na bato. Nang alisin ng mga investigador ang mga sanga at humukay ng ilang pulgada, natagpuan nila ang isang itim na plastic bag. Sa loob nito ay ang walang buhay na katawan ni Alyssa. Nakabalot ang kanyang ulo sa isang tela at ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod gamit ang isang kulay berdeng nylon rope. Ang tanawin ay napakasakit para sa kanyang pamilya at sa buong San Fernando. Ang isang batang may magandang kinabukasan ay itinapon na parang basura sa gitna ng kadiliman. Agad na dinala ang labi sa forensic laboratory para sa isang masusing autopsy na pinangunahan ni Dr. Santos, ang Senior Medical Legal Officer ng lalawigan ng Pampanga. Ang mga natuklasan sa autopsy ay lalo nagpalalim sa katatakutan ng krimen. Ayon sa doktor, ang sanhi ng kamatayan ni Alyssa ay asphyxiation dahil sa pagkakasakal, pati na rin ang matinding trauma sa likod ng kanyang ulo na dulot ng isang matigas at pabalik-balik na pagpalo. Natuklasan din ng forensic team ang tissue ng balat sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Isang malinaw na patunay na buong lakas siyang lumaban sa kanyang sarlarin bago siya pumanaw. At ang pinakamahalagang ebidensya, ang DNA test sa tissue na nakuha sa ilalim ng kuko ng biktima ay tumugma sa DNA sample na kinuha kay Emmanuel. Hindi lamang iyon, ang berdeng nylon rope na ginamit sa pagtali sa mga kamay ni Alyssa ay kaparehong-kapareho ng uri at kulay ng lubid na natagpuan ni Inspector Valdez sa likod ng sasakyan ng pastor noong isagawa ang search warrant. Natagpuan din ng mga forensic expert ang maliliit na mantsa ng dugo sa ilalim ng carpet ng sasakyan ng suspect na pagkatapos ng luminol test ay napatunayang dugo rin ni Alyssa. Ang mga ebidensya ay hindi na maitatwa. Ang taong nagtuturo ng pagmamahal at pagpapatawad ang mismong pumutol sa buhay ng dalaga. Huwebes ng umaga, Nobyembre 22, 2015, sa harap ng maraming miyembro ng media at galit na mamamayan, formal na inaresto ng mga otoridad si Emmanuel sa loob mismo ng kanyang tahanan. Nakaputi siyang damit, ngunit ang pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon na sa loob ng mga bakal na posas. Sa kabila ng mga matitibay na ebidensya na kalap ng pulisya, nanatiling walang amag at hindi umamin ng pastor. Sa kanyang mga pahayag sa media habang dinadala sa kulungan, ang tanging sinasabi niya ay, "Subok lamang ito ng Panginoon, ang katotohanan na magpapalaya sa akin." Ang kanyang kapatiran sa Grace Gospel Church ay noong unay nagsasagawa pa ng mga prayer vigil na naniniwalang siya ay biktima lamang ng isang malaking frame-up. Nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court ng San Fernando noong Enero 2016 sa ilalim ng pamumuno ni Judge Garcia. Ang korte ay punong-puno araw-araw ng mga tao mula sa bayan, mga estudyante ng kolehiyo at mga mamamahayag. Ang prosecution team na pinangunahan ni Attorney Mendoza ay naglatag ng isang napakatibay na kaso batay sa circumstantial at forensic evidence. Iniharap nila ang mga testimonya ng mga saksi, kabilang si Rhea,
si Dr. Santos at si Inspector Valdez. Ang pinakamalakas na sandali ng paglilitis ay nang i-play sa loob ng hukuman ang isang audio file na natagpuan ng mga cybercrime experts sa cloud account ni Eliza. Sa linyang iyon, malino na maririnig ang boses ng pastor na nagagalit at nagsasabing, "Sinisira mo ang buhay ko, Eliza. Kapag hindi mo tinapos ang pagbubuntis na yan, ako mismo ang tatapos sa iyo at sa lahat ng pangarap mo." Ang boses sa recording ay napakalayo sa banal at banayad na naririnig ng kanyang kongregasyon tuwing linggo. Ito ay boses ng isang taong desperado at puno ng galit. Subalit, pilit na ipinagtanggol ng defense lawyer ni Emmanuel na ang audio ay maaring manipulado lamang. Sinubukan nilang sirain ang kredibilidad ni Rhea at Bea at sinabing may ibang taong may galit sa biktima. Ngunit sa harap ng tumutugmang DNA evidence, ang dugong natagpuan sa kanyang sasakyan at ang mga CCTV footage sa Jose Abad Santos Avenue, ang mga argumento ng depensa ay unti-unting nag-iba. Pagkatapos ng 6 na buwang masalimuot na paglilitis noong Hulyo 2016, dumating ang araw ng paghatol. Idineklara ni Judge Garcia na guilty si Emmanuel sa kasong murder at inatasan siyang makulong ng habang buhay nang wala ng parol. Ang kaso ni Eliza at Pastor Emmanuel noong taong 2015 ay hindi lamang isang simpleng kwento ng krimen at pagpatay. Ito ay isang madilim na paalala sa ating lipunan tungkol sa panganib ng bulag na pagtitiwala at ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa loob ng mga institusyon, dapat sana'y nagbibigay ng proteksyon at gabay. Maraming taon na nakalipas mula na matagpuan ng labi ng dalaga sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa kanyang pamilya at sa buong komunidad ng San Fernando ay nananatiling sariwa at hindi na kailanman ganap na maghihilom. Si Eliza ay isang tipikal na kabataan na naghahanap ng gabay at inspirasyon sa isang taong inakala niyang kinatawan ng kabutihan. Ang kanyang tanging kasalanan ay ang magtiwala sa maling tao at maging tapat sa kanyang sariling paniniwala at sa buhay na kanyang dinadala sa kanyang tiyan. Ang kanyang buhay na punong-puno sana ng mga pangarap, ang makatapos ng pag-aaral, makatulong sa magulang at magkaroon ng sariling pamilya ay maagang pinutol ng isang taong mas pinahahalagahan ang kanyang sariling reputasyon sa lupa kaysa sa katuwiran at ng buhay ng iba. Sa kabilang banda, ang kwento ni Emmanuel ay nagpapakita sa atin kung paano ang kapangyarihan, paggalang ng lipunan at ang pagkukunwari ay kayang lumikha ng isang nakakatakot na halimaw. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na kasamaan ay hindi lagi nagtatago sa dilim o nakasuot na nakakatakot na mukha. Minsan, ang kasamaan ay nakatayo sa harap natin, nakasuot ng malinis na damit, hawak ang banal na kasulatan at nagbibigay ng mga salita ng pag-asa, habang ang kanyang mga kamay ay handang pumatay upang protektahan ang kanyang sariling kasalanan. Bilang mga tagapanood at mamamayan, ano ang dapat nating matutunan sa trahedyang ito noong 2015? Una, na ang moralidad at katapatan ay hindi nasusukat sa posisyon, titulo o sa dalasang pagpunta sa simbahan. Ang bawat tao, gaano man siya kataas sa lipunan o sa relihiyon, ay dapat na maging accountable sa kanyang mga aksyon. Pangalawa, mahalaga makinig tayo sa mga sigaw ng ating mga kabataan. Kapag ang isang tao ay nagpapahiwatig ng takot o panganib, huwag natin itong baliwalain dahil lamang ang sangkot ay isang respetadong tao. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naway magsilbing ilaw ang alaala ni Eliza upang maging mas mapagmatsyag tayo sa ating paligid. Ang hustisya ay natamuman sa loob ng hukuman sa ilalim ng hatol ni Judge Garcia. Ang mga sugat ng pagtataksil ay mananatiling paalala na sa likod ng pinakamaliwanag na ilaw ay naroon din ang pinakamadilim na anino. Mag-ingat tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan at huwag kailanman ipagpalit ang ating kritikal na pag-iisip sa bulag na pagsunod.